Sanji at Gorosei Nasujuro naglalaban na. Bale lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1113. At ang unang ang impormasyon sa spoilers ay yung patungkol sa nakita ni Gorosei Mars sa pagtatapos ng last chapter. Kung matatandaan nyo natagpuan na nga ni Gorosei Mars itong broadcast nail na allegedly na ginagamit daw ni Vegapunk para ma-broadcast sa mundo itong mensahe niya. Pero sa scene nga na to may nakita tayong bubble sound sa direksyon ng tinitignan niya. Obviously ang una nga nating maiisip once na makakita tayo ng bubble sound syempre itong mga water chamber, which is sobrang relevant nga naman since isang ang scientist itong si Vegapunk. At tama nga itong hinala natin dahil kinumpirma nga sa spoilers na itong nakita pala ni Gorosei Mars in fact na isang water chamber at nasa loob nga daw neto yung mismong utak ni Vegapunk. Yes guys, nandito nga itong utak ni Vegapunk. So reference nga ito sa nabanggit niya in chapter 1067 kung saan ni-reveal niya na itong ulo daw niya nakatago sa itaas ng Punk Records. At itong apple naman sa ulo niya ngayon ang nagsisilbing antena na kumukonekta sa aktual niyang ulo. Mabalik nga kay Gorosei Mars dahil nga sa nabanggit ni York na possible nga daw na itong Triangle Denden Mushi Snail ang ginagamit ni Vegapunk sa pagbo-broadcast sa mundo, pinriority nga daw itong sirain ni Gorosei Mars. Pero hindi pa nga rin daw natapos itong pagbo-broadcast ni Vegapunk. Meaning hindi sa Denden Mushi Snail na to nanggagaling yung signal ng broadcasting ni Vegapunk. Ibig sabihin dahil sa hindi napigilan ni Gorosei Mars itong signal sa 10 minutong palugit umpisa na ng announcement ni Vegapunk. Kaya naman dito pinakita na nga daw ang mga tao sa iba't ibang parte ng mundo na nakikinig sa kung ano ang sasabihin netong si Vegapunk. Same as Gorosei na walang idea sa kung ano daw itong i-reveal niya. Pero bago pa nga daw mag-umpisa yung announcement netong si Vegapunk bigla nga daw nakat yung scene sa sitwasyon ng ibang Straw Hat Pirates. Una na nga dyan itong sitwasyon ng grupo nila Bonnie at Franky. Kung matatandaan nyo sa last chapter basic nga lang kila Bonnie at Franky na talunin itong mga Vice Admirals. Pero ang problema nga nandito na sa lokasyon nila si Gorosei Nasujuro. Base nga sa spoilers bago pa daw makadamage ng malaki itong si Gorosei Nasujuro dumating na nga rin daw si Sanji sa lokasyon niya at inatake siya. So as expected dahil nga sa logically papunta na sa barko ng mga giants itong si Sanji talagang maghaharap nga sila ni Gorosei Nasujuro. Pero sa mga fans nga ni Zoro wag kayong mabahala dahil although magtatapat na nga itong sila Sanji at Nasujuro hindi naman ibig sabihin neto na sila na talaga yung final match-up. Gaya nga ng sinabi ko sa mga past videos natin pwedeng saglit na laban nga lang ang mangyayari sa kanilang dalawa since ito naman talaga yung pattern ni Oda. Gaya na lang sa Wano arc kung saan nakalaban rin ni Sanji si King ng saglit lang. Pero ang final match-up nga niya itong si Queen talaga. Sa part naman ng grupo nila Nami at Robin sa itaas ng Labo Pace kung sa last chapter nga nakita nating umakyat na itong si Gorosei Saturn ngayon nga hinarap na daw niya itong Straw Hat Pirates sa itaas. Nagtulong-tulong nga daw itong Straw Hat Pirates laban kay Saturn. At since alam naman nating papunta na itong sila Zoro at Jinbei sa lokasyon nila Nami mukhang sila nga ang haharap kay Gorosei Saturn. Kung matatandaan nyo ang main ability nga netong si Saturn Poison. Kaya naman at some point pwedeng maging relevant dito itong si Chopper. Since gaya nga sa Wano arc na siya ang pumigil sa poison ni Queen pwedeng ganito na naman nga ang maging senaryo para sa kanya. Ang sumunod na impormasyon nga sa spoilers sinasabing kilala daw ni Robin yung boses ni Gorosei Saturn. Itong impormasyon nga na to maaaring konektado sa Uhara Incident dahil in God Valley Incident nga nagulat tayong lahat na present din pala dito si Gorosei Saturn. Kaya naman hindi na nakakapagtaka kung at some point nandito rin pala si Saturn sa nangyaring Uhara Incident. Bali itong mga nangyayaring laban nga ng Straw Hat Pirates sa mga Gorosei ngayon, syempre bukod kay Luffy dito nga nila papatunayan sa atin na karapat dapat na silang tawagin na Emperor's Crew. Papatunayan nga nila na hindi lang yung captain nila ang pambato pagdating sa labanan. Bagkos ang lahat nga sa kanila may capability at deserve na mapabilang sa crew ng isang emperor. Anyway,
Anyway, ang huling impormasyon nga sa spoilers sinasabing nag-umpisa na daw itong announcement ng pagre-reveal ni Vegapunk sa mundo. At ang una nga niyang sinabi patay na siya. Kailangan nga daw niyang mamatay para pagbayaran yung mga kasalanan niya. At sa pagkamatay nga daw niya sinet up niya itong broadcast na to. At dito ni-reveal na nga ni Vegapunk na lulubog daw ang buong mundo. Lulubog nga daw sa karagatan itong mundo nila. So ano bang ibig sabihin nitong huling mensahe ni Vegapunk na lulubog daw ang mundo? Marahil yung ilan para sa inyo wala lang itong impormasyon na to o parang walang impact itong message na to. Pero kung iisipin nyo ngang mabuti maraming magkokonekta sa binitawang mensahe na to ni Vegapunk. Gaya na lang ng Great Cleansing. Since as per Gorosei nga hinihimok nila itong si Im-sama na gumawa na daw ng Great Cleansing. At sa mensahe nga ni Vegapunk dito natin makokonekta itong Great Cleansing, which is possible na ang tinutukoy na Great Cleansing yung pagpapalubog sa mundo gamit itong karagatan. At hindi nga malayong ito yung ibig sabihin ng Great Cleansing, dahil kung 800 years ago nga nangyari na itong Great Cleansing, magkakaroon na nga ng sense kung bakit nasa ilalim ng karagatan itong original na Wano. Lumubog nga itong original na Wano 800 years ago dahil sa bunga ng Great Cleansing. Bukod pa nga dyan magkakasense na nga rin itong paggawa ng mga Kozuki sa border ng Wano. Dahil oo nga naman, protection itong border na to para sa susunod na Great Cleansing na gagawin ni Im-sama. Ang isa pa ngang magkokonekta sa mensahe ni Vegapunk yung lokasyon ng Merijua. Dahil kung lulubog nga ang lahat ng isla sa mundo, isa lang ang mananatiling nakatayo. At ito nga yung red line. Since napakataas nga nito, na kung sakali man at lumubog na ang lahat ng isla, hindi pa rin ito lulubog. At dito na nga susulpot yung topic patungkol sa All Blue. Isa nga itong theory na pagkasira daw ng red line para makita na ang All Blue sa pinakamatagal ng theory sa One Piece community. At mukhang magkakatotoo na nga ito. At dito na nga rin makokonekta yung propesiya patungkol sa pagsira daw ni Luffy sa Fishman Island. Since kung sisirain nga ni Luffy yung red line, malamang na madadamay nga neto yung Fishman Island na nasa baba lang netong red line. So konektado nga ang lahat sa revelation na to ni Vegapunk. Anyway, ayan na nga yung spoiler natin para sa paparating na chapter 1113. Yung ibang impormasyon nga para sa chapter na to pag-uusapan na lang natin syempre once na lumabas na yung full chapter. Kaya stay tuned lang sa channel natin. So yun lang, peace!